Patuloy pa rin ang pag-struggle ng Yokohama B-Course sa kanilang back-to-back game kontra sa FE Nagoya. Tambak lang ang inabot ng Yokohama sa kanilang laban kanina. Sa laban kanina kontra FE Nagoya ay nakapagtala si Kai Sotto ng 4 points, 5 rebounds at 1 block. Kapansin-pansin sa naging laban kanina binuwaya nga nila ng husto etong si Kabayan. Kahit bakanting-bakante na si Kai ay hindi pa rin ito pinasahan. Struggle si Kai pagdating sa pick and roll dahil puro buhaya ang nasa rotation. Wala si Yuki Kawamura kaya si Kai na lang ang gumawa ng sariling puntos. Sa kabila ng pagsusumikap ni Kai Sotto ay hirap pa rin ito pagdating sa opensa. Masyado kasing malalim ang depensa ng kalaban sa kanya. Nakapagtala lamang ito ng 2 out of 9 mula sa field. Dito mo talaga makikita na fit talaga kay Kai Sotto ang pick and roll offense dahil hirap makaset ng opensa si Kabayan dahil tighalos 3 ang magbabantay sa kanya. Well, hindi naman pwede na hinahype lang natin si Kabayan, May mapupuna pa rin naman tayo sa performance ni Kai Sotto. Tulad na lamang nito, na pinasahan siya. May chance naman sana siya na pumasok sa ilalim, pero tinira nito sa mid-shot, na alam naman natin na masyadong mababa ang kanyang percentage pagdating sa mid-shot. Isa pa tong fade-away mid-shot niya. Masyadong mahirap ang ganitong move, kaya mababa talaga ang chances na maipasok ang ganitong tira. Etong kanyang offensive rebound, kaya naman sana niyang sumalaksak sa ilalim. Tila nagmamadali talaga si Kai, At ito pang low post position niya. Parang walang nangyari dahil nasa same position pa rin siya. Kaya naman niyang itulak sa ilalim ang kalaban. Mapapansin talaga natin sa mga moves ni Kai, imbis na papasok sa loob, parang papalayo pa siya. Sa laban kanina ay ilang beses na butata si Kai Sotto. So, yung mga create shot niya, hindi maganda Ito yung madalas nating sinasabi sa mga nakaraang video na problema talaga kay Kai Sotto ang mid-shot. Tapos yung low post position niya, imbis na papasok sa loob, papalayo pa. Dapat masanay si Kai na mga labaw sa ilalim. Sayang talaga ang pagkakataon ni Kai kung iisipin mo 24 minutes ang ibinigay na minuto sa kanya kanina. Sana maayos niya ang kanyang mga moves at mapataas pa ang kanyang percentage pagdating sa mid-shot. Para if ever na hindi available ang isang floor general tulad ni Yuki Kawamura, ay mahihirapan talaga siya gumawa ng opensa.